Pwede bang i-apply lahat yun? Alam mo, habang si Joey nag-uwel kanina, ako po ay nasa likuran. At medyo kinikilabutan. Kasi inumpisahan niya sa pagtatanong kung may mga pangarap kayo. At tinapos niya rin ang kanyang training sa pagtatanong kung may mga pangarap kayo. Tanong ulit, may mga pangarap ba kayo? Sino gusto maging successful na sa mga? Almost 18 years ago, nang mag-join ako sa A-Global, yan ang normal na binabanggit ng mga speaker, yan ang mga normal na tanong ng speaker sa mga tao kung may mga pangarap kayo. When I started networking 27 years ago, yun din po ang unang kong narinig sa speaker. May mga pangarap pa kayo, gusto nyo maging successful, taas ang kamay na gusto yumaman, taas ang kamay na gusto maging milyonaryo. Doon na, ang palakpak ko medyo mahina lang. Kasi sa common knowledge, lahat ng tao ay may mga pangarap. Do you agree? Pero bakit kailangan patanungin ng speaker kung may mga pangarap pa? Kasi kung importante na kapag nag-join ka sa itong klaseng negosyo, alam mo kung ba't mo ito ginagawa. And normally, lahat, karamihan, kaya kayo nag-join sa negosyo mo to get your dreams. Totoo ba yun? Again, may mga pangarap pa kayo! Dream big, act bigger. Lahat ng may mga tao, may mga pangarap. Pero pag ikaw ng hanap, lakihan mo na. Ang sabi nga natin lahat, ang kilos ng tao, ang iyong aksyon, depende sa laki ng iyong pangarap. Big dreams, big future. Small dreams, small future. No dreams, no future. Totoo ito. Bakit hindi sa amin dream na lang? Bakit meron kagabi na big bakit lang yan? Importante kasi na yung kilos natin ay nagbabase lagi sa ating mga pangarap. Now, ano ba yung importance of having dreams in life? Bakit kailangan tanongin kung may mga pangarap tayo? Kasi kaya importante malaman kung may mga pangarap tayo, ito yung nagbibigay ng buhay, meaning sa ating buhay, may purpose. Tama? Meron kang fulfillment kapag yung dreams mo nakuha nyo. Bakit ba importansya? Importante na tayo yung nangarap. Because ito ang nagbibigay ng direksyon. Lahat ng tao may mga pangarap pero kailangan mo ng direksyon or blueprint. Tama? Paano tayo ganawan? Bakit kailangan
it gives you fuel of motivation. Every time mayroon tinatawag sa bagay, nagigigil kayo. Nagbubiso kayo sa Innova, mapasin ninyo medyo konti pa ng gigil mo. Pero ang tumatagal, ang kotse parang diesel. So, umpisa medyo mabagal, pero ang tumatagal, nag-iiba ang gasolina mo. Yung octane mo, tumatalas na. Nag-iiba ang kilos. Bakit pagkadalang kayo mga because it creates a sense of accomplishment. Iba ang maramdam kapag yung pangarap nyo, nakuha nyo na. And lastly, it inspires others. Kapag yung mismo nakuha mo, binibigyan mo ng karapatan ang ibang tao ng mga natin. Why? Sasabihin nila kung nagawa niya, kaya ko rin gawin ito. Maraming yung mga sinigawal, guys, believe me, kung nagawa nila, kaya ko rin makuha yung mga pangarap. At ano, handa ko makuha yung mga pangarap mo! Dapat kayo pala sa pag-attend mo sa ating TikTok training 2025 na ka-ready na. So this is just a reminder. Kailangan balikan kung ulit kung nag-umpisa kayo. Saan ang gigil mo? Bakit ako tumatagal sometimes pag may mga challenges, yung gigil na wala? Balikan nyo yung araw na kayo ay nag-joy sa Innova, ang taas ng belief system nyo, ang taas ng excitement mo. So dapat balikan nyo yun. Why? Dito may pala sa pagpupuli dyan sa pagpinig. June Espinosa, sa akin, at mamaya sa mga next speaker, guys, yun pala, gusto ko yung usapin lahat at tanungin, ano ba ang mga pangarap nyo? Bakit ano mga kanila mo? Ano ang mga pangarap mo? Bigyan ng mga types of dreams. Meron din natin personal dreams. Maraming klase ng mga pangarap ng personal dreams. Living a healthier lifestyle. Yan. Tapos sa gamay mo gusto maging healthy. Siyempre, kung bibig ka ng network, kailangan mo yung mga resistensya, kailangan healthy ka. Ang hirap kaya mag-build ng network na naghihina kayo. Kailangan medyo may kalakasan ka. Imagine mo, akataw kayo. Luzon, Visayas, Mindanao, online, offline. Kung wala kayong energy, mahirap kung bumataw. Kailangan sa iyo mag-uumpisa. Kaya yung healthier lifestyle, importante yan. Let me remind you people na ang pagkita ng pera sa tumas sa emosyon madali. Pero importante rin, pag kumikita kayo, kaya kong i-sustain ang grupo ninyo. Pero paano mo sustain ang grupo ninyo kung wala energy na nakikita sa iyo? E yung pagpalakpak ko lang ngayon at magsigaw, malalaman natin gaano kayo ay healthy. Pero yung iba natin, walang isip-isip. Pagpalakpak pa lang at magsigaw, malalaman mo kung gaano kayo ay healthy. Mas malakas ang palakpak, mas madaling makukuha ang mga pangarap. Hindi mo may kausap ka. Living a healthy lifestyle at kailangan achieving financial freedom. Yan yung mga personal dreams. Kung bakit may kumamit dito ngayon kasi gusto mo magkaroon ng financial freedom. Ano ba yung freedom? Lahat tayo ay merong freedom, mamasyal, magpunta ko sa saan lugar. Pero marami dito ang walang freedom, bilhin yung gusto niya. Kasi bawat desisyon nyo, laging depende yan kung magkano ang laman ng wallet nyo. Ang financial freedom, pag nasa restaurant ka, pag ikaw nakatingin sa menu, hindi ka natitigil sa kaliwa. O sa kanan. Saan ba yung pinitigil sa menu? Sa kanan ba? May nasa kanan presyo, tapi ang Santos, hindi favorite ko. Dahil may presyo pa ako baka yung ito naman. Ang financial freedom, kapag nasa mall ka, at ikaw gusto ng sapatos, at gusto mo, grabe ang ganda nito. Tapos pati yung sir, sir, bakit ang bagay sa iyo yan? Ang tibay yan. Gano'n ang tibay yan? Yung bago, yung na, sapatos hindi ka. Nakita ang presyo, 50,000.
Ang pera sa takas, 50 pesos. Masabi mo, grabe, ganda nito. Wala pang kulit ilaw. Ang pinasabi lang, kapag may gusto kong gawin, kaya kong gawin. Alam niyo, kapag person fee, nag-isa kayo kung kapag nagkakandak ng mga training seminars, at ako'y nag-uwento ng pinasabi ng pera, meron din kami tumayo. Alam mo, sabi sa akin, bakit mo pera ko lang pinag-usapan? Hindi natin importante ang pera. Kahit walang pera, importante nagmamahal ng pamilya. Tama? Nagmamahalan, totoo yun. Pero di ba ang anak mo, isang linggo kumakain. Ang sabihin sino ang anak mo? Okay, magdalaman na ako din. Iba ang may pera. So mga merkado, kapag may nagkakasalo, obserbahan nyo kung sino ang walang pera, siya ang kanabili ng yelo. Iba ang may pera. Do you agree? Achieving financial freedom, what else? Traveling to a dream destination. Taas ang kamay ng gusto mag-travel. Basta na ba nagka-travel? Bakit laging sinasama sa pangalan sa personal page yung mag-travel? Kasi kung nag-travel kayo, ang dami nyo natutunan. Punta ka ng Singapore, punta ka ng Japan, Amerika, iba-ibang kultura. Nakakatuwa, di ba? Kapag isipin nyo pag-usapan ng bansa, either Japan or Singapore. Pag nagpunta kasi ng mga bansa, nakikita mo, ako pa meron ito successful, ako meron hindi. Because of our culture. So may walang imagine mo lang tayo ng lahat na sa loob ng kainan na ito, kayo naman ang message ng travel at magiging din ninyo ng mga personal. Gusto nyo ba yun? After meron, iba naman yan, personal dreams. Iba naman, ginagawa ng negosyo kasi mayroon pangarap ay maging professional. Professional dreams, like what? Since kayo ngayon ay umakit sa global companies. Meron tayo mga awardings, SE, GE, GA, MC. Taas kamay, sino gusto ang makasama sa mga awards friends sa global? Gusto nyo ba yun? Dahil tayo po sa gawin mga distributor. Bakit ako gusto mo ma-awardan? Kasi sir, kaya mo yung pagkakataon eh. Never to experience mo ako kayo ako sa States, lupay nag-aaral pa. Kasi normally, ang mga na-award na sa eskwelahan, yung mga natalino. Kung di ka matalino, parang dumadaan ka lang, walang napansin sa'yo. Samantalang din sa negosyo natin, kahit ano ang background nyo, regardless sa pinag-aaral nyo, estado sa buhay, ang laki ng chance ninyo na kayo ay ma-appreciate para recognize at ma-awardan sa state sa pinapamayan ng mga board of directors. Ito ba ang feeling na magandang nangyayari? Ano ba? Professional dreams like able to build a huge group. Ladies and gentlemen, ngayon pala ang tanong, sino rito ngayon sa inyo ang nangangarap na time will come? Ang lahat ng tao dito sa Inares, downline sila. Nangyayari, pwede mo nangyayari yun? Pag may mga events kayo, yung laki ng grupo, dati solo mo lang, wala akong kasama. Pero tayo ka, dumadami kayo, at least sa side, ikaw na yung organizer, at lahat ng attendees mo, lahat mga leaders mo. Mangyayari yan. Professional dreams, being recognized as one of the Hall of Famers or top 20. Guys, kaya nakaka-excite. Lahat po ng top 20, lahat ng ating mga Hall of Famers, Mr. Joseph Lim, alam po natin. Bakit Venezuela? Pilipino pa lang po natin, Ismail Yagane. Lahat yan, yung tatlong pinagin ko, lahat yan naging first timer lang. Lahat yan umatende sa malupasing mga trainings. Tagapalakpak, nakasigaw. Ngayon, nakita nila yung pinakamatakas na ramo ng ating lupa niya. Pag merong na, merong masunod. Sabihin mo, ako na masunod! Family dreams. Sinulipin mo ng harap na matapos ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Ito mismo yung mga anak ninyo. Providing a better future for your children. Guys, napakasarap ng pakiramdam. Ba't ko nasasabi ang personal experience na mapagtapos ko ng pag-aaral ng dalawang anak ko?
son, nasa New Zealand ngayon, and he has a very comfortable life right now. Yung anak ko, si Ryan, okay na sa kanyang career, nasa pagpaparamdam. Nabigyan ng magandang edukasyon, kaya ang ganda ng buhay nila ngayon. Yan ang pangarap namin lahat. What else? Spending quality time with loved ones. Sino dito yung gusto na kasama yung mga magulang nila, asawa nila, o anak nila, kasamain? Spending quality time with loved ones. Alam niyo naman po yun eh. Maraming kwento na minsan daw, ang isang magulang, hakot ng hakot sa pagkatrabaho. Marami ang kumikita sa labas. Ang ganda ng income. Pero minsan, kahit malaki ang income, wala naman silang oras sa kanilang mga anak. Do you agree? Di ba di umataw ka ng hataw? Pag uwi mo yung anak mo, tulog na. Pag alis mo, yung anak mo, tulog pa. Ang laki ng kinikita mo, pero wala na kayong oras sa mga anak ninyo. Guys, nung nag-post, ang isa sa mga one of our wallpapers, nung nag-post sa kanyang Facebook, simple lang ang kanyang pinost. Si Mr. Joseph Green, siya mismo ang nag-aating sa kanyang anak. Ang sarap na pagkakita ng Joseph po sa pagkakita ng kanyang self-help, di ba? Sa umpisa, para mo siya, gigising na maaga, kaya po sa school, pero ang sarap ng pagkakita, habang natin mo yung anak po sa eskwela, meron kayong time. Hindi lang yan. Pagsundo, sabay sa pagkain, luming pagkwentuhan, at siyempre, kapag close ang mga bata sa magulang, sa nanay at tatay, yung foundation nila nagiging strong. Tanong, pag kayo ba ay nagkaroon ng pamilya, gusto nyo ng mahabang oras sa inyong mga anak. Mangyayari lang yan kapag kayo umisa, kailangan maging financially ka. Mas masarap yung kumikita ka na, may oras ka pa sa pamilya mo. Supporting family members' dreams and goals. Guys, all of us should be reminded, kapag nangarap tayo, hindi lang yung pangarap natin ang matutupad. Kasama sa pangarap natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasama ba sa mga pangarap nyo ang mga mahal sa buhay? Mr. Lance Posadas, nag-post sa Facebook, simple-simple lang. Ano ang pinost niya? Wala pa ko na Mr. Lance Posadas, ginawa niya, nag-check-in lang siya. Kasama ang kanyang mga magulang sa isang 5-star hotel. At habang nakikita ko, ang sarap ng feeling nun. Kasi malamang yung magulang nyo, sarili lang kumain sa mga turo-turo. Hindi ka nakakapasyalan, binibigyan mo ng lifestyle. Guys, kapag nagkaroon ng lifestyle, kapag pangarap mo ay malaki, dapat nyo isasama ang inyong pamilya sa mga pangarap nyo. Every time we travel, sa nag-travel na. Kapag nag-travel kayo sa isang bansa na super ganda, ewan ko kasi ako ay nag-travel, pag mo naman isa, nag-enjoy naman ako kasama yung mga top-earners natin, kasama yung top management, pero mayroong kulang. Sa lahat ng mga masang pinuntahan ko, mas masarap siguro na nakikita ng pamilya ko, asawa ko na ako, yung mga lugar na pinuntahan ko din. Pag kumakain na masarap ng pagkain, anong feeling? Okay yung food, pero mas masarap sa ito kung matitikman din ng anak ko o ng asawa ko yung pagkain kinakain ko. Guys, yun ang mangyayari sa inyo. I will come, guys, believe me. Kung anong lifestyle meron ka, lahat yan, ang next dream ninyo, ma-enjoy, ma-appreciate ang mahal mo sa buhay. Gusto niyo ba yun? Merong financial dreams. Ano ang financial dreams? Paying off debt. Para sa mga isipin ko yung may mga pautang. May mga pautang. Sinuhin ko yung maraming utang! Ang utang pa, lumalaki ang lumiliit. Pag ang utang lumalaki, ang mundo nyo lumiliit. Kailangan makaiwas kayo sa utang. Alam niyo ba yung utang nakakagulat? Subukan ninyo. Yung nagkakapuntanan nyo, nakakikita mo, nakakasulubong nyo, para hindi mo nakikita.
yung mga utang natin, guys, para meron kang mahimbing na tulong. Naranasan mo yan before. Kung naawa ka ng credit card mo, tama. Tapos ang masakit pa niyan, kung sinisingil ka, ikaw yung galit. Pag namumutang mo pag ikaw maniningil, sila pa ang galit. Guys, more time, ang mga utang dapat mabayaran. Kasi ang sarap na pagandang, kapag higising ka, walang taong nagkakabul sa inyo. Mamaya, mapakita sa inyo, paano mabayaran ng mga utang na yan. Financial dreams, why a dream home or mga kotse? Sino ito ang gusto magkaroon ng bahay masabay? Sa tayo lahat ng mga tao sa negosyo ito, hataw dito, hataw doon, minsan wala pang tulugan, punta dito, punta dyan. Pag kayo ay meron sa inyong bahay, kapag humahataw kayo, ang isa sa pinaka-reward na maramdaman mo, pag-uuwi ka ng bahay. The last time I visited yung bahay ni Ismailin at Kane, as Mr. Mike Devery, Mike, thank you for accommodating me at ibigin ko sa bahay ninyo. Bakit? Habang nagpuan si Mike, sabi niya, Sir, grabe, never could I imagine na ako magkakaroon ng sarili bahay at hindi ko basta-basta bahay. Napakagandang bahay, napakagandang lugar. Tama? Isabi sa akin may Mike, kung humahang ako sir, kung may mga mentor ka na may matraining kami, pag sa bahay, upo, tama? Tapos hindi na napaligid, lahat ng hirap at pagod na malimutan. Kasi yung reward na mo nila. Ang maganda pa kay Maylin at kay Mike, yung bahay nila at pangarap nila, isineshare nila, hindi lang sa grupo nila, even with their cross lines. Kaya pala pa natin, Miss Maylin at natin, Mike Devery. Kasi ikaw ay nangangalang magandang house nila, magandang bahay, at iniimbitahan mo ang grupo nyo, even your cross lines, ikaw ang nagiging instrument. Kayo mga tao na yun ay mangarap din. Masabihin nga lang yung Maylin ako, sir, sa mga downlines ko, sa process ko, na nabisita dito, buhay ng buhay ngayon ang kanyang mga pangarap. Ikaw na nangarap sa inyong bahay, guys, believe me, pag nakita ka ibang mga tao, nakatulong ka din para sa sila mismo ay mangarap din. And of course, financial dreams like building generational wealth. Kaya huwag kayo magpagpuhinayang. Ang iba sa inyo, nagbiyahe mo yung magkalayo-layo. Nag-traffic kayo, umastos kayo, may ticket kayo, may mamasakit kayo. Okay lang yan. Kasi ginagawa nyo ngayon, preparasyon para magkaroon ng komportable buhay ng inyong pamilya. Gusto niyo ba mangyari yun? Building generational wealth. Ang saan ganun ba karandang hataw na yun? And time will come, pamilya mo na ang mahinaman. Dreams! Say dreams! Importante din dito yung ating tinatawag na contribution dreams. Like what? Supporting a cause or charity. Ang sarap tumulong. Why? Ang sabi nga natin, ang number one reason, purpose ng tao bakit ang buhay. Ano pa number one reason para tumulong? To help. Pero syempre, bago ay tumulong sa mga tao, ang unang tao tutulungan yung sarili nyo. Do you agree? Paano makakatulong sa itong tao kung ikaw mismo pasanin sa lipunan? Ikaw mismo pasanin sa pamilya ninyo? Supporting a cause for charity. Nakakasip po dito yung maraming mga leaders, yung iba't ibang grupo. Pag may mga birthdays na celebrate, instead na pamilya lang ang kasama, minsan, kung mayroong celebration, yung po ibinibigay nila ng oras para mabigay ng mga charity works, para to share your blessing, to share your time. Maganda ba yun? Supporting a cause or charity. Guys, mahirap tumulong kung kayo mismo walang kinikita. Charity begins at home. Bago tulungan ng tao sa labas, sarili mo na ang tulungan. Pamilya, then spread yung tulong sa maraming mga tao. Supporting a cause or charity. Mentoring or empowering others. Guys, kasama sa mga pangarap natin, pag gumaganda ng buhay mo, kumikita ka na. May kita man kayo o wala, but based on mga experiences nyo,
may mga pagsubok na tanggap at nalagpasan yan. Guys, kaya kayo ay nakaka-experience ng mga challenges, obstacles sa pag-ibig ng network. Be thankful. Ask me why. Kasi kung nangyayari yung mga bagay at nahihirapan kayo, napapagod kayo, may downline na nangako mag-join, hindi na-join. May downline kayo na nangako na attend the training, hintay na hintay sa kanto, bago kayo, wala pa rin, okay lang yan. Napuyat kayo, napagod kayo, okay lang yan. Why? Because time will come, yung nangyayari sa iyo, may experience din yan ng dugo nyo. At kapag na-experience ng dugo ninyo, pupuntahan ka, magpapakomento, magpapamotivate. Guys, mapapalit mag-motivate ng dugo ninyo. Kung di mo naman na-experience, yung mga hirap na na-experience nila. And to tell you honestly guys, na ang tao magaling mag-mentor, magbigay ng trainings, mag-motivate, yung tao bugbog sa mga challenges na sa'yo pagbubutan. So iba sa inyo, kung may mga challenges kayo, okay lang yan, tumigil lang, mag-smile lang, at magpasalamat ka. Kasi kapag nangyari yun, mas magiging effective kayo na mag-encourage ng tao. How to become good encourager? Kailangan marami kayong discouragement na na-experience din. At kanina po, Sir Julius Espinosa, pero sa nabanggit ako attrition. Kasama ng mga tao na attrition na. Yung naubusan, nawala ng downline. Kasi minsan po, yung mga unang mga tao na nag-join sa'yo, minsan sila pa yung unang na mawala. Okay lang yan. At siyempre, ano po ang opposite ng attrition? Yung retention. Paano nyo ma-retain? Kung mag-stay, kung mag-imandang ninyo, kailangan magaling ka mag-empower ng tao. At sa bubugot niya, sa mga kwento ninyo, sa mga experiences ninyo. Are you learning? Motivation please, building a community project. Masarap mo yun. Hindi mo lang kung negosyo iniisip mo. Hindi mo lang downline mo iniisip nyo. Kasama po sa mga pangarap natin ang tumulong sa ating community. Okay ba ba gano'n? Parang kung you're sharing your blessings. Sharing your blessings, hindi kami puro power. Grabe, kayaman ako. Wala ng kotse ako. Wala ng bahay ako. Mga mag-travel ako. Hindi na po yun. Yes, gentlemen. Yung dapat din pa rin, marami ninyo na mag-build ka na sa community. Ikaw mismo, kasama ang dugo nyo na makatulong. Ang sarap po tumulong. Sino yung pinakaras na natulungan? Ano po sa sarap natulungan o tumulong? Sabi na ba, parang kapag tumutulong ka, mahirap ikwento ang pagandang. Yung feeling na tumutulong, para ma-feel mo, kung ano ba yung pagandang na tumutulong, kailangan gawin mo ang pagtulong. Tulungan ng downlines, tulungan ng community, because the highest form of living is giving. The word giving na tulong, nagkakaroon ng natural, nagkakaroon ng value, yung pagkakaroon nyo. Do you agree? What else? And last, legacy dreams. Pasabi nga, legacy dreams. Kapag ginawa niyo negosyo ito, ito po ay hindi lang para sa inyo. Nag-ibig kayo ng legacy. You are establishing a network business that uplifts you. Kasi imagine mo ito. Yung ginagawa niyo ngayon, pag-ibig ng network, malaking grupo, kumikita kayo, use income, ang mahinapan mo na wala kayo, yung ating pamilya. Hindi na sayang yung pag-attend nyo ngayon. Hindi na sayang yung pag-apply lahat ng inyong natutunan. Hindi na sayang yung mga aksyon na ginagawa ninyo. Because yung mahalin sa buhay ang mahinapang niya. Wala ka na dito na aalala pa ng mahal mo sa buhay. Maganda ba yun? Inspiring others through your achievements. Alam mo yung kanina po, sabi natin starting a network business or active show, masarap ka lang magkakaroon. Yung mga pangarap mo, ang may ginabang, ibang tao na o yung mahal mo sa buhay. Iba yung dalawang iniiwan sa pamilya mo.
Ha? Hindi problema ang iniiwan mo. Iniiwan mo yung komportable buhay para sa nila. Inspiring others through your achievements. Isa sa mga goal natin dito ngayon, bigyan ng inspirasyon ang grupo ninyo. Na regardless na kanilang mga background, pwede kumanda ang buhay nila. Ang tanong, nakaka-inspire ba ang istorya ninyo sa Global? Ano, nakaka-inspire ba ang istorya mo sa Global? Kailangan mo i-inspire sila. Diba? Yung di mo kapag nakikita ka, pinapalagpakan ka, hindi dahil maganda ang kotse mo. Pinapalagpakan kayo dahil malaki ang income nyo. Pinapalagpakan ka kasi kung paano mo binabubuhay mo at naging inspirasyon kayo sa maraming tao. Gamitin yung story ninyo para ma-inspire kayo. Ma-inspire ang mga group ninyo. Inspiring others through your achievements. And last, when we talk about legacy dreams, the legacy of character you leave for your children. Iba ang pakiramdam, ladies and gentlemen. And when we talk about children, kaya feel na feel ko yan. I have this story, siguro bago pa lang sa networking business, mga 3 years pa lang ako sa industriya. I joined 1998, siguro naman 2001. 2001, while conducting my training, this training center dito sa Green Hills, meron ko na 5 grupo, 5 tao na nagkakwentuhan. Tapos ang gabi, kwentuhan sila. Alam mo kwentuhan nila? Sabi ng 5 leaders, grabe, ang daming learnings, ang daming matutunan, ang daming realization. Ma-inspire ako sa topic ng speaker. Kaya nagkataon ako yung speaker. Marami silang na-realize. Marami silang natutunan. Ang sarap ng pakaramdam sa pag-attend ng mga trainings. Kaya ang tao kaya tanong, NDO ba? NDO. Alam mo ako yung mga babae o lalaki na sa grupo ng kwentuhan. Nandun ko yung anak ko, si Adrian. At narinig ng anak ko yung kwentuhan ng mga grupo. Pinag-usapan nila yung tatay ni Adrian. And after that, kung nakita kami ng anak ko, sabi sa anak ko, can I hug you? Pwede ba nagmayaka? Sabi ko, bakit? Ano po? Sabi na ako ba, I'm so proud of you. May grupo na naman tao na narinig ko. Pinag-uusapan kanila, ikaw ang topic. Because of your pain style, na-inspire sila, na-motivate sila. Wala mo nabigyan sila ng hope. I'm so proud of you. Just imagine, that's priceless. Yung mind mo sa anak mo, na na-appreciate yung ginagawa mo. Ang ganda pala ng trabaho mo pa. Ang trabaho mo pala is to inspire other people. And until now, my son Gabriel is 36 years old. Lahat na nakita ng ehemplo nila sa akin, hindi rin perfecto. Ehemplo sa akin na sa nanay niya, sa wife ko kay Ani, yung po ay transfer namin sa mga anak namin. Kay Adrian at kay Arya, legacy. Hindi na dapat yung mga anak mo, kasama mo, sumusunod sa'yo dahil hindi ka material things. Dapat yung pamilya natin, anak natin, tayo mismo bilang isang negosyante sa negosyo ko ay maging instrumento. Create good values sa malapit. Yun ang legacy. Yun ang masarap iwanan sa ating pamilya. This year, 2025, this is just a reminder to all of us. Huwag niyo habuin ng pera. Because of pera, money result will always follow kapag ginagawa ninyo ng tama ang negosyo. You will be blessed. God is so good. Maniwala rin sa akin. Give your best, sincerity, the rest will follow. Yan ang mga klase ng mga dreams. At alam ko,
Mula sa kaliwa ko, sa gitna, hanggang kanan, lahat niya sa paminagin ko mga grades. Malamang iba dyan, o lahat dyan, mga pangarap natin. Ano? May mga pangarap kayo! Isang pangarap. But for your dreams to become a reality, hindi mo pangarap lang. Kailangan you need right opportunity. Everyone say right opportunity. Ano ba ang right opportunity? Kailangan mo ang right time. Kailangan ikaw ay maging right person. Yung right opportunity right now, guys, medyo palakpas, alliance, emotion, global group of companies. Hindi mo pinagdaan, bakit maraming yung tao dito, di mo yung tao nagbago buhay because of our company. At hindi mo sapat na meron kayo right opportunity. Kailangan nasa right time kayo. Everybody say right time. Because we know that the best time to plant the tree was 20 years ago, but the second best time is today. Yung mga nagtanim before, many years ago, sila ang nag-harvest ngayon. The same thing sa ating industriya. Ang mga Hall of Members stop planting, natin doon nag-start 5, 10, 15 years ago. Naman kaya naging successful. Guys, sa mga bago dito, no worries why. The second best time to join our business is today. Mas magaling gawin ang negosyo kasi meron na gusto ka na lang. Pero siyempre, kung meron ang right opportunity at kailangan meron right time, ang tanong, are you the right person? Are you the right person? Tell the person beside you, I am the right person. Bakit hindi mo kasi ka mag-iba? Ang tanong, ano ba yung magiging right person? Ikaw ito ngayon, ang magpapayaman sa'yo for you to get your dreams. Makakuha na resulta. Hindi ka makakuha na resulta, ikaw ang dapat sisihin. Kahit maganda ang opportunity at the right time, but hindi ka right person, nahihirapan kayo. And this is just a reminder, 2025, kick-off training. For you to become a right person, kailangan you have to believe in yourself and the business. Do you believe in yourself? Yes, I believe. Do you believe in yourself? Ang kilos natin lahat depende sa ating paniniwala sa ating sarili. Huwag yung mamalitin sa sarili ninyo. Huwag mo sabihin hindi ka magaling magsalita. Wala kang kilala, hindi ka napag-aral. This is an equal opportunity. Lahat mag-umpisa, kailangan maniwala ka sa sarili mo. Kung kaya na gawin, kaya mo din. Sabihin mo, kaya mo din maging milyonaryo! At ikaw ay naniniwala sa sarili mo. Ang next thing that you have to stay consistently educated. Ano yung consistently educated? May kaalaman, nag-aaral. Itong kick-off train natin, hindi ito basta-basta, grabe, mayaman. Nag-aaral tayo. Kasi pag alam nyo sa bagay, nagiging confident kayo. Pag ikaw ay maalam sa isang bagay, kahit sinong tao kausap nyo ayaw kalapin. Bakit? Pero hindi naman nakatapos sa pag-aaral naging successful sa global. Because they invested time to attend trainings like this. Ang mga Hall of Members, top 20, top earners, uptime, mentor, coaches nyo, maganda resulta, GA, Brian, MC, but until now, umatin pa rin at nagbibigay ng oras para matuto sa negosyo natin. Kung sila na mga top-earners natin, dapat tayo mismo ang nag-umpisa. At siyempre, kapag kayo ay nag-aaral, meron mga kaalaman, lahat ng kaalaman nyo, kailangan nyo i-transfer, i-share. Saan? Sa grupo ninyo. Ang dami nyo kaalaman. Hindi mo naman ituturo sa gawin ninyo. At sa pagtuturo sa gawin nyo, sinisipnihan nyo lang. Tama? Master communication. Kasi kapag super galing kayo, super ginalingan mo sa pagsasalita. Baka sabihin ng dawlay ko, mayaman siya. Ay, magaling magsalita. Ang problema ko, hindi ko yung kaya. Kaya pag kayo tuturo, simple lang. Ganun ba simple? Share stories. Ito'y kwento lang. Tama, hindi mo kailangan magaling magsalita. Hindi ka kailangan maging fluent mag-English. Kailangan lang mararamdaman ka. Madali kang mag-duplicate. If you want to convince yourself, use your head. But if you
to connect with people, use your heart. Madali ka mag-duplicate kapag ikaw, puso. Sinisipin mo lang, madali mag-duplicate. And thus, ladies and gentlemen, are you learning? You are building youth network. Build relationships, not only network. Kung bakit may mga kwento, yung downline mo nawawala, malamang may pagkukulang ka din. Puro ka lang negosyo, puro ka lang pay-in. Ang topic mo, gusto ka na, may bago pay-in ka ba? Wala ka wala pa kamuti ka. At least, build good relationship. Mas madaling makip ang downline kapag na-feel ng downline, ikaw mismo concern sa kanila. Hindi lang pera-pera pag-usapan. Build relationship. Iparamdam mo sa downline mo na you are treating your downline as part ng pamilya mo. Guys, believe me, yung birthday nila, kailan ba yan? Ano ba anniversary? Sa pagkakuwi yan? Baka downline mo, alam mo lang, birthday niya. Build relationship. How? Spend quality time with your downline. Appreciate your grupo. Usually, apply the 5 love languages para di kayo mahirapan. What else? Stay authentic and ethical. Be sincere. Kasi authentic. Be sincere na para mas makulitan. Huwag kayong plastic. Huwag kayong panggap. Magpakatotoo kayo. Maging sincere kayo sa pagtulong sa grupo ninyo. May tuligin tayo o wala, maliit man o malaki ang grupo niya. Be sincere sa pagtulong. What else? Na siyempre, habang kayo ay nag-build ng business, ladies and gentlemen, lahat kayo nakikinig ngayon, bumabalak pa ka. But believe me, alam ko yan, mamaya paglabas dito, makikita nyo yung mga realidad. Marami kayong mga challenges, marami kayong experience ng attrition, pinagtatawanan kayo sa katera ng mga bad news, sa katera ng mga chismis, na minsan para nakapanghina na. Huwag yung papasin ninyo, ang isang leader, pag may mga challenges, kayang harapin, kailangan harapin nyo. Pag harapin mo lang, at habang hinaharap mo mga challenges na yan, guys, believe me, hindi ka lang kumikita, nag-i-improve pa ang iyong personalidad, ang iyong karakter, nagkakaroon ng value, and be persistent. And last, lahat kayo lang natin, kapag in-apply mo, ang mga nagtulong nyo ito, you will be blessed. At kapag dumating yung time na na-bless ka na, hindi lang sa material things, is also blessing kung ikaw mismo natunan mo, nanaman mo, nagbago ang panahon sa buhay. Guys, ang success, hindi ka na maging milyonaryo. Ang success, mabigyan ka ng pag-asa, maging positibo ka lang, success na yun. Kaya alam mo, lahat ng tao sa lugar na ito, ngayon pala ay successful na kayo. Practice gratitude. At ang gratitude na yan, kailangan i-express. Kasi po ang gratitude, kapag hindi mo na-express siya, at hindi mo sinasabi, parang nag-drop ng isang regalo, hindi mo naman ibigay. So this is just a reminder. Kailangan, minsan pag may mga oras sa'yo, ano ba naman i-text mo? Yung mga may-ari, yung management, yung mga mentors, mga uplines, mga downlines ninyo, even your cross-lines, upline, cross-lines, thank you. Why? Thank you mas naging part ka ng success mo. Gratitude. At the world may kita, kayo, ang kita ninyo, material things, dapat maging mahal, maging ihento kayo, the world may kita ka, huwag kakalimutan ang pasalamatan ang Panginoong Diyos na laging lumalabay sa atin. Amen? Kasi siyempre, be a role model of consistency. Huwag kayong power lang, huwag kayong grabe lang, pag may mga trainings, huwag kayong okay lang pag magandang income, huwag kang okay ka lang kapag may mga grupo, pag may mga challenges, wala na. Kailangan mo, role model consistency, yung excitement level mo, yung belief system mo, yung commitment mo, dapat ikinigil niya. And ladies and gentlemen, kapag lahat siya ay nangyari, maniwala kayo, with right opportunity, plus right person, right opportunity, right time, right person, your dreams will become a reality and you will become successful in Anaya promotion, global promotion, at kung nangyari yan,
will be limited